So, ito no, meron tayong topic ngayon dito. So, next topic tayo. So, ito tungkol to kay Kibuloy. Kasi nga po may kaso na nga po si Kibuloy. At mga kababayan, dito po natin napatunayan na talagang nilakad po talaga ni Digong yung kaso ni Kibuloy sa Davao City. Base na rin po ito sa statement nga po ni Boying Rimulya. Okay? So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito yung balita ngayong araw. Ito yung pinakamainit talagang balita ngayong araw. Especially na bukas ay kung sa team replace mamaya na yung what they call this, yung hearing sa Senado regarding po kay Kibuloy. At ngayong araw din po mga kababayan, sinabi po ni DOJ Secretary na meron na pong kaso si Kibuloy dito sa Pilipinas. At yung mga kaso po na yan, ayan po yung na-file noong 2020, nung panahon nga po ni Digong sa Davao City na binasura po ng prosecutor office sa Davao City mismo. So hindi talaga mawawala sa isip natin kung nilakad ba talaga ito nung panahon ni Digong. DOJ Kibuloy to face qualified trafficking child abuse raps. Okay? Justice Secretary Crispin Rimulya on Monday announced, so ngayong araw lang to, no, that qualified human trafficking and child abuse cases will be filed against Kingdom of Jesus Christ, KOJC leader Apollo Kibuloy. Okay, in the press conference, Rimulya said the Department of Justice has granted a petition of review. Tandaan nyo mga kababayan ha. In the press conference, Rimulya said the Department of Justice has granted a petition of review. Okay, directing to the Office of the City Prosecutor of Davao City to file a case against Kibuloy for sexual abuse of minor in violation of Republic Act 7610 of the Anti-Child Abuse Law. So mga kababayan, ang sinasabi ngayon dito ni Boying Rimulya na yung kaso sa Davao City na final kay Kibuloy na binasura noong 2020 na ni-review nila, ngayon po ay binaliktad nila yung desisyon ng piskal. Ayun po nangyari ngayon. So, base nga po dito kay Rimulya, napanood ko yung video niya tsaka yung mga ibang news article, di ba? Meron po talagang malaking ebidensya na ginawa talaga or merong probable cause talaga yung ginawa ni Kibuloy dyan nga po sa mga members nga po ng KOJC. Na ito na nga po yung human trafficking at saka yung sexual abuse, especially sa minor. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, bakit nung panahon ni Digong binasura at ngayon, nung ni-review naman po ngayon ng DOJ, meron palang probable cause at ngayon po ay ifa-file po ngayon ito sa Davao City at saka sa Pasig. At ngayon, ang gusto ngayon ni Boying Rimulya na yung kasong na i-file sa Davao City ay ilipat po ito sa Metro Manila. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, bakit ganun yung nangyari? Bakit ganun yung nangyari na meron palang probable cause kasi ito, na-review na po ito ng DOJ. O so pag na-review ito ng DOJ, ipapasa ito sa judicial system natin at doon po balik ulit sa simula yung proseso po ng kaso. So ngayon, para mas maganda, no, meron ditong garalgal na video ni Boying Rimulya. Pagtsagaan nyo na lang po ito. So ito po yung sinabi niya kanina. Ngayon po ay meron ko rin na-anunsyo lang. Ang anunsyo po namin ay sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama for child abuse under 7610. Of course, mayroong in relation to Republic Act 7610 at qualified trafficking. Ito po ay bunga ng ating naging usapin ng lahat sa mga nakaraang na buwan. Sapagkat lagi pinag-uusapan ang issue ng extradition at napag-isip-isip po ng aming departamento na marahil tingnan muna natin ang ating sariling bakuran, ang ating pagtitigil na extradition. At habang may kaso pa akong nakabinding dito sa atin, sa aming luklukan, dito sa ating departamento, ay marahil mabuti ng ating pag-aralan at desisyonan ng matuloy na kung matutuloy ang anumang bagay na dapat desisyonan po ng departamento. Ang problema kasi nito, pagka nagkaroon ng extradition at
saka namin ma-file ang kaso, baka sabihin na hinaharap namin ng extradition. Ayan ha. So malinaw mga kababayan na yung kaso po na i-file sa Davao City, ayun po yung umusad. So ngayon mga kababayan, kung makita ngayon natin dito, yung kaso pong naka-file ngayon ay ito po ay child abuse tsaka human trafficking, na ito po ay non-bailable. Ayan no. So nabasa ko to kanina sa Republic Act 9208. So ito nga po ay non-bailable. Non-bailable. Non-bailable yan. Okay. So ito para mas malinaw, ito yung sinabi ni Crispin Remulla pala, no. Teka lang. Basahin din natin to, no. DOJ Chief orders filing of sexual abuse trafficking raps versus Kibuloy. So dito niya nga po binanggit sa report na to na parang nagkaroon ata ng hocus-pocus, di ba? Sabi niya dito, no, DOJ Secretary Crispin Remulla said the decision came after a review of the dismissal of rape, child abuse, and human trafficking complaint filed against Kibuloy and 5 others. So 5 pala sila. The Davao City Prosecutor Office in 2020. Okay. So sabi dito, no, the charges will be filed before the Pasig City and Davao City Prosecutor Office. Mahirap magsalita, sabi ni Boying Remulla, no. Mahirap magsalita tungkol sa mga nangyari, pero alam naman natin na mahirap magdemanda sa isang lugar kung saan malakas ang kapangyarihan ng taong binangga at mababangga, tatamaan, Remulla said. O, ayan ha. Galing kay Remulla yan ha. O. So inamin talaga ni Remulla na nagkaroon talaga ng hocus-pocus nung panahon nga po ni Digong. Oh. And then, magagalit yung mga DDS dito sa kanya, no? Remulla added that they will eventually ask the Supreme Court to order the transfer of the cases from Davao to Manila. The alleged sexual abuse and other crimes happened in 2014 and the charges were filed at the Prosecutor Office in 2019. Yan. Patagal na pala, no? So sabi pa dito, dinismiss ito ng Office of the Prosecutor ng Davao at masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na to. Oh. So kayo ba naniniwala ba kayo? Ito lang, no, dyan pa sa 345 na nanonood. Kayo ba naniniwala ba kayo na itong kaso na final kay Kibuloy sa Davao City, na hocus-pocus ito? Kasi ako sinasabi ko dito, posibleng ganun yung nangyari. Na hocus-pocus talaga. Kasi kung walang hocus-pocus yan, bakit nung panahon ni Duterte na basura, pero ngayon naman binuksan ulit? So masyadong ni-spoiled ni Digong, si Kibuloy. Ngayon ang lumalabas dito. Oh. Actually, totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ay, ganyan talaga yan. Oh, sabi pa dito, no, Remulla added there is already an immigration lookout bulletin order against Kibuloy. Okay, so ngayon, kapag si Kibuloy pala, meron na pala siyang ILB. So ibig sabihin nun, si Kibuloy pwede naman siya lumabas ng bansa hanggang hindi pa naman totally filed yung kaso, yung nga lang babantayan siya, no? Di ba? The Senate, which is conducting an investigation on alleged abuse by Kibuloy, so ito na kay Dizon Taveras, no? So napirman ko na rin yon. So napirman na rin pala yung ILBO, no? Yan. So ngayon mga kababayan, ito yung magiging sistema dito. Kapag si Kibuloy po ay natuloy yung kaso sa prosecution office at sinabi ng prosecution office na may probable cause, ang sunod nito, arrest warrant na. So ang pinaka-problema ngayon ni Kibuloy, yung kaso na kinaharap niya ngayon, ito po ay non-bailable. Non-bailable yung kaso. So nabasa ko yan dito sa Republic Act 7610. So ito yung yung sa child abuse, di ba? Tapos meron pa dito. Saan ba yung isa? Ang gulo ng slide ko pala. Tapos ito pa, yung human trafficking naman, may 3 klase pala yan, yung human trafficking. Maraming klase pala yan. So ngayon, ang pinakamabigat po talaga dito sa human trafficking na to is pagkakakulong ng habang buhay at meron 2 milyon na na fine, na penalty, 2 milyon hanggang 5 milyon. So kayang-kaya ni Kibuloy bayaran to.
Pero yung kasi, yung human trafficking, imprisonment, habang buhay yon. So, ilang taon na ba si Kibuloy? 17 na, no? Di ba? 72? Ganun ba si Kibuloy? So, okay lang. Saglit na lang yon. Mga, ano na lang. Less than 20 years na lang siguro. Mga less than 20 years na lang makukulong si Kibuloy kasi kukunin na siya ng tatay niya. Di ba anak siya ng Diyos? So, malamang kapag nakulong si Kibuloy, di ba, hindi na siya magtatagal doon, baka kunin na rin siya ng tatay niya. Alang yan, Kibuloy to. Alang yan, ayan. Ayan. Okay. So, ngayon, di ba, ito naman si Rizon Taveros, tuwan-tuwa naman. Okay. Tuwan-tuwa naman si Rizon Taveros. So kasi, actually kasi mga kababayan, hindi talaga mauungkat yung kaso na yan ni Kibuloy kung hindi din po dahil kay Rizon Taveros. So ngayon, tuwan-tuwa si Rizon Taveros, nag-post siya dito na, di ba, maraming salamat kay Secretary of Justice Remulla for finally acting decisively on this matter. Pero masigit na pasasalamatan sa mga naglakas ng loob na magsalita, sa mga tumistigo at sa mga patuloy na nakikipag-ugnayan sa opisina ko para magsiwalat ng kanilang katotohanan. Yun. Di ba? Pero kasi mga kababayan, ang problema dito, ito ang problema dito. Okay. Ang problema dito, baka magkaroon kasi ng double jeopardy. Ayun lang problema dito. Kasi mga ka-streetwise, meron din po kasing kaso si Kibuloy sa Amerika na almost the same case din po na meron siya ngayon dito sa Pilipinas. O Nobel nga talaga yan, qualified human trafficking, Nobel talaga yan. So ngayon mga kababayan, pwede kasing i-refuse yung what do you call this, yung extradition ni Kibuloy ng kanyang abogado, pwede niyang i-request na wag ipa-extradite si Kibuloy at ang gamit ngayon is yung kaso na na-file sa kanya dito. So, ito kasi ito nabasa ko lang to sa isang article eh. Ang sabi dito, 'di ba? Grounds for refusal of extradition. The Philippines may refuse an extradition request based on the several grounds. This includes if the crime is a political nature, so hindi pasok si Kibuloy doon. If the person is to be prosecuted on account of their race, hindi pasok si Kibuloy doon. Religion, hindi rin pasok si Kibuloy doon kasi wala namang kinalaman sa religion yung kaso niya. Okay? Or nationality, hindi rin pasok si Kibuloy doon. Pero dito, no? Or if the person has already been tried and acquitted or convicted of the same offense. So yung tried po na yan, trial. Sinerge ko pa talaga yan kung ano ibig sabihin ng tried sa korte. So ang nakalagay kasi dito, no? Or if the person has already tried and acquitted or convicted. So kapag si Kibuloy po ay may kaso na same case lang din po sa Amerika, na ito po ay dinidinig ngayon, nahatulan na ng acquitted or convicted ng same offense, pwede pong i-refuse yung extradition treaty. Ayan po yung catch dito. So yung tawag diyan double jeopardy. Trial yan, tried yung nakalagay dito pero trial yan eh. Na-search ko yan sa kanina sa internet kung anong ibig sabihin ng tried sa korte. So ito po yung parang trial sa korte. So kasi mga kababayan kasi ang punto kasi dito, 'di ba? Nag-isip talaga yung DOJ natin at si PBBM kung ano ba dapat nang gawin dito. Kasi kapag naman po kasi naibagsak na po yung extradition treaty po ni Kibuloy dito at saka naman po na-file yung case, so mag-iisip ngayon yung Amerika na bakit nyo naman finailan ng kaso kung kailan andyan na yung extradition treaty. So ngayon, ang ginawa nila ngayon, inunahan nila yung extradition ni Kibuloy, doon sila nag-file ng case. So pag-uusapan ngayon ito, di ba, kung ipapa-extradite ba o dito na lang kakasuhan si Kibuloy. Oh. Pero ayun kasi nakalagay dito kasi yung kaso ni Kibuloy 2019 pa eh. 2014 nangyari, 2019 na i-file yung case, 2020, doon naman nahatulan. Kailan lang ba babagsak yung extradition ni Kibuloy? Ngayong taon lang, posible. Kailan ba nangyari yung crime ni Kibuloy? Nagsimula 2018. So may conflict doon. So pag-uusapan pa yun. At posible ito yung gamitin ng kampo ni Kibuloy para hindi siya pa-extradite. O, diba? So ayan, at least alam natin.
Yan. So kayo mga kababayan, so dyan po sa 361 po na nanonood. So ngayon, ano masabi nyo nga dito sa naging desisyon nga po ng DOJ? Di ba? Maganda ito, di ba, para sa mga biktima dito sa Pilipinas. Pero mukhang magkakaroon ng conflict naman ito pagdating po sa extradition naman po ni Kibuloy. Kasi parang ayan po yung nakikita ko dito. At actually, nagtanong-tanong na rin po ako na ayan po talaga yung magiging senaryo dito. Di ba? So, tingnan natin, di ba? So, ito nga po yung ito yung sinasabi ni Robin Padilla na ba't hindi nyo kasuhan? Yan na, kinasuhan na. O so, palakpak ka na. Yun nga lang kasi mga kababayan, kahit na nakasuhan na kasi Kibuloy dito sa Pilipinas, ang sabi naman ni Rizon Teberos, tuloy yung hearing. Yan o. Sabi ni Rizon Teberos, the Senate will continue with its mandate to investigate in aid of legislation the decades-long abuses perpetrated by Kibuloy. We will ensure that these inquiries will result in strengthening laws for our women, our children, and the most vulnerable among us. Tuloy yung hearing. So ngayon, kaya sila ngayon nagrarally ngayon sa asan ba? Sa Liwasan Bonifacio ba? Kasama ba si Sara? Yun. So, yan. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Pero at least, kahit paano, dyan po sa makakapanood po ng video na to, hindi na po tayo magugulat, di ba, kung ano yung mga posibleng mangyari dito. Di ba? So, yun lang po. So, pa-comment lang po sa baba, dyan po sa Team Replays, para po, para at least yung comment nyo po, nakakatulong din po sa algorithms po yan. At sa hindi pa po nakapag-like, palike na lang din po ulit. Yun. So, thank you po sa inyo lahat. So, maraming salamat. So, ito mga kababayan, no? Okay.